Hello mga Beshibops! Ganda ng forma, mag-unboxing lang ng saging. So kararating ko lang po galing ng city or ng Danha. I-open na natin ang ating package from Pinoy Almiri Store. Dumating to nung Saturday kahapon. Wala ako. I-open na natin. Open na natin. Kalaki, parang ayaw parang ayaw ano to, ID parang ayaw open. Hindi ko alam saan i-open. Hindi ko talaga maintindihan sa open. Open ko muna ha. So, ito na nga, na-open ko na siya mga besyo. Aba, may ganito, may palet. Thank you. Ay, may free na naman, oh. Nakakatuwa talaga si ate. Laging may pa-free. Tatlo. Meron tayong mamon. Cheesecake. Favorite ko to. Ay, ang dami pala niya. Ang dami niyang candy. Nakakatuwa talaga si ate. Salamat ate. Meron tayong pillows. Gatas. Nido ni Inday. Ano ito? Hindi ko alam ano ito. May open ito. Cheese whiz. Favorite ko. Iba kasi yung cheese nila dito. Masuso pa rin yung cheese ng Pinas. Kasi dito, walang lasa. Plain lang as in. Yung cheese whiz, kahit paano may konting tamis. Ate, sa susunod yung malaking ipadala mo sa akin. May tuyo. May dry tuyo. Ito na exciting part, mga beshiwas. Saging! 2 kilo to ha. Mabigati kaya 2 kilo ganyan. Papahinugin ko pa to. Pero gusto kong maglaga ng hilaw. Tapos ihahawsaw sa bagoong na medyo may maanghang. Sarap. Tsaka may suka. Masarap yun mga beshies. So yung mangga ay 4 na piraso. Ang bango mga besh. 2 kilo din. Kasi yung isang kilo, 4 na piraso lang. Kasi masyadong malalaki siya. So, hilaw po yung mangga. Hindi pa pwedeng kainin. Ano kaya ito? Nakalimutan ko, diba? Parang kulang yung listahan mo ate. Ay, parang ano ata ito? Ano ito? Ay, lang, nakalimutan. Alam ko na. Spanish bread na frozen. Buti na lang nakagad ko. So, kahit ngayon ko lang in-open. Saka hindi naman mainit dito, mga besh. Malamig dito. Yung totoo, grabing plastic. Ay. Putol ang kuko ni Inday. Wow, Spanish bread. Pwedeng initin. So, ito naman yelo. Lalagay ko sa
freezer. Pwede mo ulit gamitin. Ang dami ko na nito. So, yun lang mga beshi wap. And don't forget to like, share, and follow. And comment lang kayo. Malapit na magbigay ng pang-load si Inday. Bye for now mga besh! The next day. Hello mga besh! Mag-unboxing na naman tayo. Wait lang, alakasan pala natin ang volume. Hello mga besh wap. So, alam niyo na, pag nandito tayo, ganito ang setup, may bubuksan tayo. Mag-unboxing tayo. Ito ay ating kitchen. Since mahilig sa steak si Opa, bumili ako ng pan na pang steak. Ay, hindi. Ayun pala. Kaya pala mabigat yun. Bali. Ano pala to? Para dun sa bike ko. Kasi natin yung basket. Ang liit pala. Kala ko naman malaki. Kaliit. Basket to sa likod. But anyway, nandito na to. Walang tornilyo. Paano ko to ilalagay? Disaster mga besh. Paano ko siya ilalagay? Ang laki-laki ng box, ang liit ng laman. So, ito na pala yung kawali. Ay, bigat. Kaya pala ari mabigat. Akala ko naman ari. Hindi pala. Matagal ko nang gustong bumili nito. Eh, wala ngayon lang nakaisip. Alam niyo ba, yung lahat ng binibili kong gamit dito, na si Opay nagbabayad, sabi niya, pag nawala siya, akin na lahat. Pero yung kama akin talaga yun kasi ako nagbayad nun. Pero yung bike, siya nagbayad. Pero syempre wala namang gagamit yun. Hindi rin naman magagamit ng anak niya. Sinakailangan ng anak niya. Pang ano to, pang steak. Pag nabagsak, kawawa pa ako. Wow, ang ganda. Hala, bigat. Ito yung nakabali ng kamay ko dati. Then, ginan ko isang kamay, mas mabigat dito yun. Iron kasi ito eh. I mean, bakal talaga, solid na bakal. Parang, kahit ito sa magna. Talagang basag ang bungukay. Oh, iron na iron, my God. Bakal na bakal, mga besh. Kabigat, ganun yung pang steak na kawali. Binili ko siya 34 euro or 1,000 plus, 1,700, something like that. So, ito, hindi ko alam paano ikakabit sa bike. Wala akong screw. Wala siyang screw eh. Dapat may screw to, katulad ng basket na nabili ko. Oh, ang liit. Kala ko malaki. Usually, sa unahan nilalagay yung ganito, yung basket. Pero ako, gusto ko sa likod kasi yung sa unahan, lagayan ko ng bag ko pagka pumunta ko ng city. So, subukan natin ilagay mga besh. So, ito na yung ating bike mga besh. Uy, huwag kang umano dyan. Tanggalin natin. Kasi usually, ito lang yung nilalagay ko. Tinatali ko lang siya. Taran. Kaso, hindi ko alam paano siya ilalagay. Pag ganyan. Hindi ganyan. Kasi ito talaga. Dito to, oh. Dyan yan. Dito sa una, kita nyo ba? Pero gusto ko dito ilagay sa kulay. Yun lang. Natry ko kumuha ng zip tie para yun na lang ilalagay ko mga besh. So ito, kailangan pantay kasi ito dahil pag nakaano yun, hindi siya mapapantay. Ito yung ating zip tie. Baba muna natin ito. Good luck to me. Kung po pwede ito. For the meantime, ito muna. Pero dadalhin ko dun sa anuhan ng bike. Kung meron silang tawag ito, pang lock dito. Tingnan natin kung ito ay uura. Dapat pa ilalim. Ay, hindi. Paano kaya to? Kasi pag paibabaw yung putol, edi maaano yun. Alam ko na. Yun. Pagano dapat. Alam mo ba pag sinuot mo ko, hindi mo na yung maano. Natanggal. Unless tutunin mo. Hindi mo na maando. Ay. Ano ang ginawa ko?
So, apat dito sa kabila. Para siguro hindi gagalaw. Baka marami naman to. Mga besh, oh, di naman dinagalaw. Kaso tabingi, mas lamang dun kaysa dito. Tingnan nyo, oh. Nakakiling pala dun eh. Pero anyway, dapat ito dun sa likod. But anyway, bayaan mo na. Papahis ko pa naman to. Papalagyan ko ng tornilyo sa bike shop. So, i-practice na natin. Subukan na natin sa labas mga besh.